strength. Ang God's strength ay nasa atin ngayon at babasahin po natin sa Isaiah 26 verse 3 to 4. So sabay-sabay po, samahan mo ako, sabay-sabay po natin babasahin. So tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi po doon, you will keep him in perfect peace, whose minds stayed because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yahweh, that is Yahweh, the Lord Jehovah is everlasting strength. So tayo po nang makaupo na. Ito po yung nasa kabila ng pandemic na ito, ang sabi ng ating Panginoon ay Isaiah, sabi niya, you will keep him in peace. Yung ang Panginoon na magbigay sa atin ng kapayapaan, whose mind is stayed on you. Sa ibang translation, steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever. For in Yahweh is everlasting strength. Walang katapusan na kalakasan. Ito yung, in fact, doon sa COVID-19 na yun, sa COVID-19, anong nangyari? Yung pandemic has reshaped. Nabago ang world in just a matter of weeks. Bakit? Di ba yung panahon na yun? Nagkaubusan ng supply na supermarket, di ba? Lalo na sa alcohol, wala ka nang makikita at bawal bumili ng more than one or more than two. Sa lahat ng supermarket, wala. Ang stock market ay nag-fluctuate. Yung mga simbahan, mga eskwelahan, mga businesses ay nagkakaroon ng in-implement yung social distancing. At yung iba ay nagkaroon ng close business. Wala talagang gawain, walang mga business, nagsara ang mga kumpanya. Ang ibig sabihin, o kaya in short, mga kapatid, apektado ang ekonomiya ng bawat bansa. At sa ngayon, we are required to use a face mask at saka face shield. Exempted lang po ako ngayon dito sa taas. Kasi ang tingin ko sa sarili ko, malaki ako ngayon. Hindi katulad noon na yung stage ay mababa pa. So, dito, ang pandemic na ito ay hindi rin pala, yung pala talagang disadvantages, mayroon palang advantage ang pandemic. At ang mga Christians ay, isipin natin, yung palang mundo na ginagalawan natin, ay parang hindi stable siya. Sa pagkakaakala natin, kung nasa Diyos ka o na kay Lord ka, kung ikaw ay talagang mananampalataya, ay stable ka. Hindi ka na maapektado dito sa mga sitwasyon na ganito. Pero masasabi mo ngayon, ito palang kinatayuan kong mundo ay hindi stable. Diba? Kasi nakasanay tayo sa comfort. Pag tayo ay nagkasakit, iinom ka lang ng gamot, gagaling ka. Kung ikaw nagugutom, kakain ka lang. Kung ikaw ay inauhaw, iinom ka, pupunta ka doon sa gripo, magsasahod ka ng tubig, iinom ka. Ganito ka-komportable tayo noon, pero hindi na ngayon. Hindi mo na makausap ng yung mga tao. Kailangan may face shield ka, dahil sumunod ka sa panukala ng ating government. Di ba mga kapatid, nanibago ang lahat. Dahil yung unaware ang mga tao dahil pagdating ng pandemic, dahil nawala ng trabaho, nawala ng kita, mayroong mga driver, na jeepney driver na mamalimos na lang sa tabi, at mayroon pang mga bata o anumang naglalagay ng mga karatula para lamang po maayudahan. At yung ating gobyerno ay
ay hindi rin makapagbigay ng talagang continuous na ayuda dahil nga hindi rin, kulang din ang resources. Kaya hindi po matulungan ng tuloy-tuloy ang bawat mamamayan. Pero sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Dahil andon ang kanyang provision sa atin. Tuloy po tayo. So how Christian change worries into perfect peace in the midst of the world's situation? Di ba? Paano ba natin mababago ito? Simula sa pagkabalisa natin, nung dumating ang pandemic, ngayon, papalitan natin ng perfect peace. So ang una po dyan, mga kapatid, ang uno, we must have a settled mind. Tingnan mo yung katabi mo. Settled bang mind yan? Steadfast ba? Kasi ang sabi doon sa verse 3, ano sabi doon sa verse 3? You will keep in a perfect peace those whose mind are steadfast. Okay, stead of mind. Because they trust in you. Ang kailangan po natin na para magkaroon tayo ng settled mind ay dapat ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Huwag tayong matakot, kapatid. Kasi we must only experience this peace with God if we have a peace of God. Diba? Ang mga individual po, ang mga tao ay magkakaroon lamang po or they can gain peace in their life kung ipagkatiwala nila sa Diyos ang kanilang buhay at i-accept nila ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Ito po ang sabi doon sa Romans. Sabi po diyan, therefore, Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Makamtan lang po natin ang tunay na kapayapaan kung ating ipagkitiwala ang ating buhay sa Kanya. Hello? Nandyan pa ba kayo? Yun po ang lang kailangan natin. We must have a settled mind, a steadfast mind, na hindi tayo mag-wave kahit na ganito ang sitwasyon na dinanas natin sa panahong ito, pero hindi magbabago ang ating pananampalataya dahil tayo ay naniniwala na hindi tayo iiwanan ng Diyos at ang kalakasan ng Diyos ay nasa atin. Kaya I can do all things through Him or through Christ who gave me strength. Kaya po sa Philippians 4, chapter 6, verse 7, sabi po doon, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request. Present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide or will guard your heart and minds in Christ Jesus. Pag sinabing guard po, Panginoon, one is assigned or overseer to protect you. Yung guard, ganun po yun. Hindi tayo pababayaan. Yun sa Roman Empire, yung mga sundalo ay talagang pabalik-balik sa harapan ng pintuan para isiguraduhin na walang makakapasok doon sa kwarto na yon. Ganon din po ang Diyos natin. He guarded us so that no one will be allowed any menacing worries will come into our mind. Ito na pagkaganda. Sabi dyan ang Diyos natin, He guard our hearts because
they are susceptible of wrong feeling. Kaya nga pala binabantayan yung ating puso ng ating Diyos. Dahil ang puso natin ay madaling matangay, madaling tamaan sa mga wrong feelings. At ginagard din po ng Diyos ang ating, ang ating mind. Dahil they are susceptible to wrong thinking. Kaya nga po, talaga kasagsagan ng COVID nung last year, mga kapatid, ang daming huwag kayong magpabakuna kung mayroon mang bakuna kasi yung bakuna na yan, may na-i-inject na, yung microchip. Paano man mangyari yun? Kung isipin, paano mangyari? Ang microchip, hindi man yung tubig. Ang microchip ay isang na ibabaon. Kayong ginagawa ngayon sa mga ATM na ganun mo na lang yung kamay mo. Makakakuha ka na ng pera. Di ba? Kasi we have a wrong thinking. Inadala tayo doon sa sinasabi, noong sa mga text na yon na ating pinaniwalaan. Pero yung na-wrong sense ako kay Sister Donna, mayroon ba gandang epekto pala yung after ng vaccine? Tanong nyo kay Donna kung paano yon. Na-wrong sense ako. Yung isang matanda, talagang naging maliksi ang kanyang pakiramdam after the vaccine. Na kay Donna, ayoko kung binura na ni Sister Donna, na-wrong sense ako. Kaya hindi rin ako magpabakuna talaga kasi baka kahit sa kalsada, makakaano ako. Sasay. Yun po, napakaano na Panginoon, parang ilayo tayo doon sa mga maling kaisipan at maling naramdaman. Kaya po, binabantayan ng Panginoon yan. Kasi itong worries na itong maganda, hindi maganda, di ba? Yung sabi niya, we must train ourselves to redirect the energy that has been used. I-redirect, natin. Baguhin natin. Kasi bakit? Ano pa mangyari? Kasi, ang nangyari kasi nito, yung worry, sabi nyo, to worry, which is destructive. Ito palang worry na ating dinadanas ngayon, nababalisa tayo dahil sa pandemic na ito, hindi pala ay hindi maganda ang nagiging resulta. Kung tayo ay palaging nagwo-worry sa buhay natin. Kaya nga po, hindi na tayo makapagtrabaho. Iniisip natin ng pandemic naman. Iniisip natin, wala akong trabaho, Lord. Paano ako mabubuhay? Pero ito yung sabi doon, do not be anxious about anything or everything, but by prayer or petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag kang matakot, mga kapatid. Andyan ang Diyos. Yan dyan ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Kasi, to prayer, which is constructive. Di ba? Pag lalapit ka sa Diyos, mananalangin ka, ito po ay magbibigay sa iyo ng kagaanan sa lahat ng ating problema. The only thing we must do is to give it to God. Kaya i-redirect natin, huwag nating suluhin. Mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas para malampasan natin ang lahat ng bagay. Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ibigay natin kung ano mang problema natin, mga kapatid, sa Diyos. Huwag mong suluhin. Mamamayat ka. Mamamayat ka sa kakaisip. Anong gagawin mo? Pag sinasabing cast all your anxiety,
Sabihin lahat, huwag ka na mag-iwan, mga kapatid. Kasi yung cast all your anxieties is releasing the weight. I-release po natin ang weight, ang bigat ng iyong problema. Kanino? Sa Diyos. Because ang sabi po doon, because He cares for you. Hello? Amen po ba? Tingnan naman yung katabi mo, parang malungkot yan. Bakit? Bakit malungkot yung katabi mo? Hindi ba kayo naniniwala? Maniniwala kayo, kapatid. Kasi, andoon, cast, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin, anak. Ibigay mo sa akin. Diba? Sabi mo, Pastor, hindi ko na nilapit sa Panginoon yon kasi ang liit-liit naman yung problema ko. Ha? Gusto ko lang, susuluhin ko lang. Hindi, kapatid. Malaki man problema mo, maliit man problema mo, para sa Diyos, maliit lahat yan. Kaya niyang gagawin ang isang paraan para ikaw ay magkaroon noon ng kapayapaan. Yung tinatawag na perfect peace sa ating buhay. Sa pangalawa po, mayroon na tayo sa pangalawa. Parang makakarami tayo. We must possess an attitude of seeking God. Kaya no? Possess. Kasi, kung ito mang pandemic na ito ay na-experience natin sa ngayon, alam mo kapatid, ito lamang po ay wake-up call para sa atin. Baka naman napapalayo na tayo sa Diyos. Kaya tinatapikan na ng Lord, ibinabalik tayo sa kanyang mga kamay. Alam mo yung mga Israelites, sila po ay tinawag na chosen people. Sila ay talagang pinili, hindi sila pinilit ng ating Panginoon. Sila ay pinili ng ating Panginoon. Chosen people. Pero bakit nararanasan pa rin nila ang mga ganitong sitwasyon? Kung ano-anong mga pandemya na nararanasan. Maraming pandemic nung naglalakbay pa lang sila from Egypt to Promised Land, marami silang dinadaanan. Kaya unti-unti na yung inaalis ng Panginoon, yung mga matitigas ang ulo at nakarating sa Promised Land ay lang pong mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya ng Panginoon yun na lipulin sila lahat because of their disobedience. Pero hindi ginawa ng Panginoon yon. Inuunti-unti, parang wake-up call o tinatawag ang kanilang attention. Sabi, anak, baka nakakalimutan mo na. When kinol ang attention nila, dahil nabaling na po sila doon sa idolatry. Sinasamba na nila po ang gintong, yung rebulto. Sinasamba nila. Kaya ni-remind uli ng ating Panginoon sila. Ganon po yun, mga kapatid. Ito ay reminder lang po sa atin. Dahil doon sa pandemic na ito, ang dami na nanglalamig, ang dami nang lumalayo sa Diyos, ang kanilang pananampalataya ay nawala na. Bakit? Dahil natatakot sila sa pandemic. Natatakot sila sa COVID-19. Ito sinasabi doon sa 2 Corinthians, mga kapatid. 1 Corinthians, the things happened to them as example and were written down as warning for us of whom the fulfillment of the ages has come. Warning lang po ito. Hindi pa talaga ito ang matindi. Mayroon pa palang matinding mararanasan natin. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka, kapatid. Mayroon pa pala, Ito pala ay 50-50 pa lang ito, o wala pa, yung 50-50. Kaya po, ang kailangan natin ay hanapin natin ang Diyos.
Sa oras ng mga ganitong panahon, wala ka man trabaho, kasi nagsara ang kumpanya na pinagtatrabuhan niyong asawa, at ikaw, wala na rin kasi natatakot ka na kung ikaw ba ay nagtatrabaho doon sa isang bahay, natatakot ka na rin. Pero kailangan mo, hanapin mo ang Diyos. Huwag mong hanapin si Bombay. Kasi si Bombay ay nagdadagdag lang ng worry sa buhay mo. Walang maitulong si Bombay sa iyo. Ang tanging makakatulong sa atin lahat ay yung Panginoon natin. Walang iba. Nadagdagan na yung worries natin kay Bombay. Kasi si Bombay, pagpaparating na, nagtatago ka na. Di ba? Nag-worry ka na ngayon. Tapos, babalik siya pangalawang araw, pangatlong araw. Kaya sinabi mo na sa anak mo, anak, sabihin mo na si mama ay wala. Pagdating ng Bombay, sa mama mo, wala daw po siya. Di ba? Pero kung sa Diyos ka lumapit, sigurado yon, walang kaduda-duda ibibigay sa iyo ang iyong hinahanap. Ang sabi ng Panginoon doon sa Chronicles chapter 7 verse 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi, if my people are called by my name, ang sabi niya, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Diba? Ang sabi ng Panginoon, kayo lang magpakumbaba ka lang, manalangin ka, hanapin mo ako, at talikuran mo ang mga kasamaan mo. Didinggin kita, anak. At I will heal your land. Yung pangamba mo, aalisin ko. Anak, magtiwala ka sa akin. Ito lang ang gagawin mo. Humble o magpakumbaba ka, manalangin ka. Diba? Hanapin mo ang Diyos. Layuan mo ang mga ginagawa mong hindi maganda. Diba? Kasi nagsasabi tayo, Lord, bakit ako pa? Ang dami namang mga tao diyan. Ako na may nagsisimba. Ako na may nagbibigay ng aking tithes. Ako na may nag-a-attend ng mga Bible studies or mga cell grouping. Pero bakit, Lord? Dinanas namin yung sitwasyon na ito. Anong tanong ko sa iyo? Do you serve God well? Naglilingkod ka ba sa ating Diyos na mabuti? O pumupunta ka nga sa church. Yung iyong isip naman ay wala sa church. Nagbibigay ka ng tithes. Ginawa mong obligasyon na lang ang pagbibigay, wala talaga sa puso. Di ba? Yan ang problema sa atin. Kung nais mong pagpapalain ka, mga kapatid, maglingkod ka sa ating Panginoon na mabuti. Hello? Diba? Gusto mo pagpapalain ka? Alam mo, yung mapabor ng Panginoon ay naramdaman ko talaga. Bakit? Doon sa supermarket doon sa amin, sa hypermarket, pag doon ka dumaan sa main gate, nakapasok na ako, binaril na niya ako. Yung, ano ba tawag doon? Binaril na niya ako. Nakalampas na ako. Sabi niya, ilang taon na ho kayo? Sabi ko, lampas na sa 65. Kasi 65 above, hindi na pwede. Pero si Tita Tre nakapasok na eh. Ako lang tinanong. Tapos, sabi po bawal po dito sa ganong edad. Kasi nga po, pinagbawal sa ating pamahalaan. Kaya po, stricto po kami. Sabi ko, pupunta lang po ako dyan sa China Bank, magde-deposit lang po ako. Hindi naman ako gagala. Tapos, uuwi na ako.
Sige ha, tay, sa susunod, hindi ka na iaalaw namin. Pinapasok ako. Pag isip ko, sabi ko kay Tita Trill, ako, salamat. Hindi ako nagpapasalamat na pinapasok na ako ng gwardiya, nagpapasalamat ako. Dahil tatay ang tawag na sa akin, hindi lolo. Malaking malaking sabi ko, salamat. Tatay ang tawag sa akin, hindi ako lolo. Kasi dito sa Imos, ang dami kong mga anak dito. Hindi ako maiwanan ng Imos. Dahil nung mga anak ko dito, nagkaapo na rin ako, malalaki na rin po sila. Yung mga apo ko dati, ang liliit pa yan. Pero ngayon, ang lalaki na nung napunta ako ng Imos. Kaya talaga hindi ko ma-attempt na iwanan itong OCW MMI Imos. Kasi talaga ang daming nagmamahal sa akin yung mga anak ko. Puti na din ang buhok nitong mga anak kong ito. Dahil yung mga apo ko na talaga ang dami kong apo rito. Na talaga pagka dumating ako, ang nasayang-saya ako. Dahil yung mga apo ko talaga mayayakap, yayampos, dan ganon. Halos ayaw na akong pagalawin. Pero imo ang pabor ng Diyos sa akin. Sa totoo lang, 27 years old ako ngayon. Next month, maging 37 ako. Isang pabor ng Panginoon yan, na malakas pa rin ako talaga. At pinapayagan, at nakakabiyahe ako, nakakapunta ako ng Cardona. Dahil bago ako pumunta ng isang lugar, hinahanap ko ang Diyos. At nagtitiwala ako sa Diyos. Lord, pupunta ako doon sa lugar na yon. Ang panalangin ko, Panginoon, covered me with the blood of your Son, Jesus Christ. Gagala-gala na ako. Lalo na dito sa Imos, pag tumawag yung aking mga apo, hindi ko maindihan. Talagang pupunta ako rito. Kasi maraming experience ako rito. Ang naiwan, alam mo, inalis ng Panginoon yung mga magaganda dito sa Imos. Inalis yung mga magaganda at ang ipinalit, mas maganda. Talagang palakpakan natin ang di ba? Mas mga magaganda at mga gwapo. Alam mo ang kalooban. Kasi ang Diyos ay hindi after doon sa physical o outward appearances. Ang Diyos ay after doon sa inside na appearance natin, yung puso natin. Number 3 na po tayo, parang we must learn in trusting God. Doon sa verse verse 4, yung doon. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. And in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Kaya mga kapatid, kung tayo ay talagang pinagkatiwala natin ang ating buhay, talagang ikaw ay hindi ka pababayaan ng Lord. Ay sabi niya, and He will direct your path. Pag ako nagbubisita sa kasi once a month bumibisita ko sa ating OCW Cardona, ako talaga iniingatan ko rin po yung sarili namin. Na kami dahil Tita Trill. Yung mga kapatiran sa Cardona, walang face shield. Minsan walang face mask. Pero ako, pag nagturo ako doon, nagpe-face shield ako. Kasi malapit eh. Iniingatan ko ang sarili ko, iniingatan ko rin sila. Pero mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Lord. Kasi, yun ang sabi niya eh. I-trust ka lang. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. With all your heart. Buong puso. Hindi yung 50-50. Buong puso magtiwala ka sa Diyos. At idadirect ka niya ng tama. Kasi po, ito yung
Ang kailangan po natin, trust in His presence. Yun ang kailangan natin na we have to trust in His presence. Kasi nga po, hindi ka pababayaan ng Lord. Di ba sabi ng Joshua 1:9, ang sabi pa ng Panginoon kay Joshua, do not be terrified, do not be dismayed, or do not be discouraged, for I am with you wherever you go. Kasama ang Diyos natin kahit saan ka pupunta. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hello? Magtiwala ka lang sa Kanya. Kasama mo siya lagi. Hindi mo makasama ang boyfriend mo, hindi mo naman kasama ang iyong asawa, mga anak, pero kasama mo ang Diyos sa iyong paglalakbay. Kaya ito yung pinanindigan ko, mga kapatid, na talagang ako ay hindi naman ako matapang. Hindi naman ako katulad kay Bonifacio yung matapang talaga. Ako'y matapang dahil alam ko na kahit saan ako pupunta, kasama ko ang ating Panginoon. Hindi niya ako pababayaan, poprotektahan ako doon sa anumang mga yung kapahamakan sa aking buhay. Nagdadrive pa ako, bago ko mag-drive, talagang nagpe-pray ako, Lord, bigyan mo ako ng malinaw na mata, mabilis ng kamay at paa, at saka yung mga reflexes ko para maiwasan ang iyong disgrasya. Nakapag-drive pa ako sa biyaya ng Diyos. Kung sa bagay, bata pa ako kasi 27 pa nga lang ako. Iyon ang advantage kung ang Diyos ay nasa iyo. Di ba mga kapatid? Huwag tayong matakot. Hindi naman ito takutan. Hindi na ito patapangan. Ang kailangan lang natin, sundin ang sinasabi ng Panginoon at sundin ang sinasabi ng gobyerno sa natin. Ang health protocol, gumamit ka ng face mask, gumamit ka ng face shield. Para yung sinasabi nila, may kortesina, kortesiya, may disiplina pa. Iniingatan mo yung sarili mo, iniingatan mo rin sila. At itong protection na ito, para hindi mag-spread ng virus dito sa bansang Pilipinas. Pero kung hindi ka sumunod, anong gagawin sa'yo? Mayroong kabayaran yan. Yung disobedience natin sa Lord ay pagbabayaran mo yan. Pero kung ikaw ay obedient sa Lord, pagbabayaran ay may bayad ka. Pagpapalain ka. Iyon po, ito yung magandang verse na sabi noon sa Psalm. Ang sabi po, even though sa iyo, Psalm 23 verse 4, sabi po dyan, even though I walk through the shadow and I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, because I fear no evil because you are with me. Kasama kita, Lord. Your rod and your staff, they comfort me. Kasama kita kahit na sabi dito, ikaw pa'y lumakad sa binggot ng kamatayan. Hindi ka matatakot dahil kasama mo ang Diyos. Pero hindi naman tayo lusob ng lusob, mga kapatid. Ang pag-iingat kasi. Hindi ako pumupunta sa lugar na hindi ko kabisado. Tinatanong ko muna yung lugar na yun, ano ba, COVID-free ba yan? Nabuta ako ng Batangas. Nag-attend kami ng kasal. Doon sa church, distancing. Pagdating doon sa doon sa likuran ng Fantasy World, doon ang reception. Pagdating doon, wala nang distancing. Nung nagkakainan nagkakagulo na kasi pagkain nga eh. Alam mo naman ang tao nagkakagulo yan pagdating ng kainan. Wala nang distancing. Kaya nung pagkakain namin, sabi namin ni Tita Trel, uwi na tayo. Busog na tayo eh. Talaga. Pagka after eating, talagang sipat na. Kaya ang doon na ang pag-iingat ay nandito sa iyo.
ang pag-iingat ay kailangan natin para maingatan din po ay yung iba. Huwag mo sabihin na, ay may Diyos naman ako. Hinuwag kapatid, inaabuso mo naman yung kabutihan ng Lord eh. Huwag yung ganun. Kailangan may disiplina tayo at sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Ang sabi po dyan, trust in the Lord, yung trust in His provision. Kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos, mayroon kang protection, at kasama doon yung provision at iingatan ka ng ating Panginoon. Hindi ka gugutumin dahil ang sabi ng Panginoon, and my God will supply all your needs according to His glorious and riches in Christ Jesus. Isusupply yan ng Panginoon. Alam mo sa experience ko rito, maring naikwento ko na sa inyo ito. Pumupunta kami ni Tita Trel from Taguig hanggang dito. Pagdating namin sa Paliko, nung time na yon hindi ako nagda-drive kasi medyo wala akong salamin na maayos. Hindi ako nagda-drive. Pagpunta namin sa Paliko dyan, hindi yun doon sa MCI, dito yung isang Paliko. May bakery dyan. Dadaan kami ni Tita Trel bago kami pupunta rito kasi may gawain. Bibili kami ng 8 ounce na Coke at saka isang pirasong yung banana cake. Isang pirasong banana cake. Tapos yung hati namin ni Tita Trel. Hati kami sa cake, hati kami sa Coke. Punta kami dito. Uwi kami. Pero one time na talagang sabi ko, wala kami pera. May pera tayo, makakarating ito sa Imos. Sabi ko, pag uwi natin mamaya, pupunta na lang ako, lalapitan ko na lang yung treasurer at hihiram ako ng pera pa uwi. Galing kayo dito, itong lugar na ito. Pagkatapos ng gawain, dito sa first floor lang, doon sa kanto, nag-uusap pa kami. Tumitsimpo ako doon sa treasurer na makakausap ko kasi nakakahiya naman. Alam mo yung kapatid, sa kapatid na, na umuwi na, bumalik. Ang sabi niya, sinuksok sa dito sa ko, Pastor, pamasahe mo. Ay, Lord, salamat. Hindi, talagang totoo ito, hindi ito bula. Totoo talaga ito na yung isang kapatid na nakauwi na yon, prayer meeting namin yon. Tapos bumalik siya para ibigay lang yung pamasahe namin pauwi. Napakabuti ang Lord. Kaya nga, ang provision ng Lord ay hindi kulang sa iyo. Sapat at higit pa ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kung ikaw ay tapat na naglingkod sa Kanya at ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po. Bibilisan po natin kasi sumobra na yata sa oras. Trust in His plan. Alam mo, tinawag ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo. Bakit nandito ka? Dahil may plano ang Diyos sa iyo. Yung halimbawa, yung mga bago na pumasok sila dito, dinala o in-invite sila. Mga kapatid, huwag kayong magsisisi na napunta kayo dito dahil may plano ang Diyos para sa inyo. Di ba? Ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay may plano ang Diyos. Kung binigyan ka man ng yung matinding trial sa buhay mo, isipin mo yun, mayroong miracle, malaking miracle ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Dito sa Imos, tinetrain ako. Humaba ang aking pasensya dito. Nung unang arangkada ko rito sa Imos, nung nasign ako rito, sa totoo lang, after 1 month, 5 kilos ang naalis ko. Naalis sa timbang ko. Pero hindi ako umayaw. Alam ko, may gagawin ang Lord sa buhay ko. Yung pala, talagang dinedevelop ako ng Lord dito sa church nito. Na-develop yung aking pasensya, napahaba ang aking pasensya, at naunawaan ko ang bawat sitwasyon. Ganun lang, mayroon palang development na ibinigay ng Lord sa akin. Kaya nga, kayong mangamba, mga kapatid ko, dinanas man natin yung mga talagang kahirapan man, pero ito ay dadaan lang po yan. Dahil we will overcome everything because God is with us. God has a plan in our life. Tingnan natin, ang napakagandang yung sa Genesis. Ito ay ni Joseph.
Si Joseph ay yung pangalawa sa sa bunso. Yung si Joseph, ang hirap na dinanas niya. Talagang tinapos siya doon sa balon, tapos gusto nilang patayin nga nung magkapatid na yon. Yung mga magkapatid na yon. Pero hindi inalaw ng Panginoon yon. Ang ginawa nila nung magkapatid, ibininta siya doon sa mayaman para gawing slave. Okay, nabinta. Nalayo si Pero yung time na yon, napakaganda ang nangyari sa buhay ni Kaya sabi ni Joseph diyan? Sabi niya, nung nagkita na yung magkapatid, kasi nga, yung sa habang panahon, pinagpala si Joseph at ginawa siyang katiwala doon sa Egypt. Nadala siya sa Egypt. Ang nakabili kasi niya, isang Egyptian, Pharaoh. Tapos nagpangita sila ng kapatid niya. Dahil yung time na yun, taghirap sa Israel, kaya ang mga tao ay pumupunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Tapos hindi alam ng magkapatid na yung katiwala doon ay isang kapatid nila. Kaya nga sabi ni Joseph, you intended to harm me. Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish. Mayroon palang plano ang Panginoon sa buhay niya. Anong ma-accomplish niya? What is now being done? Ngayon nakikita niyo, the saving of many lives. Maraming tao na sa Israel ay nagkaroon ng nakabili ng pagkain sa Egypt. Kasi yung time na yon, pinagpala ang Egypt. So ang mga Israelites ay pumupunta roon para bumili ng kanilang pagkain. At ang sabi niya, the saving of many lives. Diba na-save ang maraming tao? So mga kapatid, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan mga kapatid na itong ginagawa natin, dapat sa panahong ito, magkaroon ka ng settled mind, you have to seek God and you have to trust God. Mga kapatid, mahalaga ito. Sa buhay natin, talagang kailangan na pagkasama tayo o makasama natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. Mga kapatid, kung ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay tama, ay mabuti, pagpapalain tayo. Ang kailangan lang, may tiwala ka sa Kanya, hanapin natin siya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang message ngayon. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat sa mensahe mo. Panginoon, naunawaan namin ito at alam po namin na sa panahon ng ito, Lord, kailangan lang namin maging settled mind kami at hahanapin ka namin, O Lord God, at magtitiwala kami sa iyo. Sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon Diyos, kailangan ka namin. Because in you, Panginoon, we have strength. Wala kaming lakas, Panginoon, na ma-overcome namin ang lahat ng ito kung wala ka sa buhay namin. But alam po namin, Lord God, because you are with us. Panginoon, dahil yung peace na bibigay mo sa amin, kami ay magkaroon ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon Diyos, patnubayan mo po kami. Kahit man saan kami naroroon, sa panahong pandemyang ito, Lord God, ilayo mo po kami sa anumang magkapamakan. Hindi patuloy na kami po ay bibiyaan mo ng iyong pagpapala, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for worshiping with us today. We are looking forward to see you again next week. We pray that you have been blessed today. Remember that our Sunday service starts at 9 o'clock in the morning, and we also have our online Global Sunday service at 9 o'clock in the evening.
here in our global Facebook page. Every Wednesday, we have Wonderful Life Family Matters at 8 p.m. This one goes to all the youth out there. Feel free to join us on our online Gimmick Tambayan every Friday at 8 p.m. on our Youth Gimmick Facebook page. Do you have any prayer requests? Do not hesitate to send us a message or approach any of our usherettes. We would love to pray for you. To all of our mentoring, please like our Facebook page to keep updated. God bless us all and have a blessed week.